Girl find. Hello mga ka-neighbor. As usual po, ang inyong ka-neighbor ay nakatapos na rin ng gawain sa daycare. So today is a Friday. So weekend po, 2 days, and after that ay resume na naman po ng aming classes sa daycare. So I'm ready na po para umuwi. Nagre-rest lang po ng ilang minutes ang inyong ka-neighbor kasi po ay pinagpawisan ng inyong ka-neighbor sa pagmamap. Ang huli ko pong nilinisan ay ang aming where is our comfort room. Nandun po sa bandaron ang aming comfort room. So, kumusta na po kayo? Maaari po ang iba ay naka-lunch na at ang iba po ay hindi. Kasi yung iba po ay maaaring busy pa or on the way para umuwi. So, katulad ko po, ang lunch ko po ay late na. So, past 1 o'clock na po. Ano po? So, talagang ganyan po ang buhay. Ganyan ang ating mga trabaho. Kailangan po lang ng kaunting tiyaga. Ano po? Tiyaga mga ka-neighbor. Ayan. Pag hindi po tayo nagtiyaga sa buhay, ay wala po tayong makakamtan. Ano po? So, tiis kung kayang magtiis. Pero kailangan dahil yan ay para sa ating family. Tiis-tiis lang. Sige-sige lang. Ano po? Sige-sige lang ang buhay. Ginaantok na ang inyong ka-neighbor. Ayan, lagi po rin late nang matulog sa gabi. Kahit nakahiga na, hindi pa rin inaantok. Ano po? Ay, kaya ganitong oras ay parang inayaya na sa higaan para matulog. Ito po, marami po akong ilang pad paper po ito. 2, 4, 6. 6 po na pad para sa mga bata na medyo hindi pa po masyadong marunong magsulat. So gagawan ko po sila ng homework or gawain sa bahay. Kasi po 1 week po kami na walang pasok. So pagtsatsagaan ko po ito na gawin para maisagawa ng mga bata sa wala pong pasok, para po maturuan na rin sa bahay. Ano po? So mga tiyaga rin lang po sa paggawa ng mga activities sa papel po. Kaya ito lang po yung aking parang ibang tawag dun, estratehiya para sila po ay matutong sumulat or matutong kumopya sa note sa kanilang papel na nakalagay doon yung mga pangalan nila, yung mga words or numbers or shape na pwede po nilang gayahin. Ano po? Para naman pag-graduate ng bata ay hindi sila mahuli sa ibang mga bata.